Lahat ng SONA 2016 up to 2021, 6 na SONA. Tuwing binabanggit ni dating Pangulong Duterte ang war on drugs, nagpapalakpakan po ang lahat. Totoo naman yan. Totoo naman yung nagpapalakpakan pero hindi lahat, Bongo. Wag mong lahatin yung mga Pilipino na bumibilib sa war on drugs. Okay na sana eh. May war on drugs. Kaso mga maliliit na tao yung namamatay eh. Tapos yung mga malalaking tao, kaibigan nyo. Si Michael Yang, kaibigan nyo. Okay sana kung pati ang mga malalaking tao, pinatay nyo. Pero wala eh. Yung kaya nyo lang labanan, kuno, yung mga maliliit na tao, pati nga mga mga minor na mamatay. 'Di ba? Minor. Bakit nyo, wala ba kayong awa? Hindi ba kayo naawa sa mga pamilyang nawala ng buhay? Yung iba dyan, mga inosente, di ba? May batas tayo. Wala tayong karapatang pumatay. Nakakapagtaka lang kasi sa panahon ni Digong, di ba? Tuntua kayo. Nakakapagtaka lang kasi bakit ang dami-daming namatay ng mga inosente? Ano ba, ginagawa yung laruan yung mga Pilipino? Sige, tuloy natin, tuloy. Standing ovation po ang Kongreso at ang Senado. Dahil ramdam nila na may pagbabago po at tinupad ni dating Pangulong Duterte. Anong pagbabago? Sa panahon ni Digong, nagutom yung tao. Yun ba yung pagbabago? Pwede. May pagbabago sa panahon ni Digong, nagutom yung tao. May pagbabago sa panahon ni Digong, lalo na nung pandemic. May pagbabago po. Yung pamasahe na noon 50, naging 300. Yun yung pagbabago talaga. Binago talaga ni Digong yung bansa, lalo na sa panahon ng COVID. Binago talaga kasi yung 50 ang pamasahe, naging 200. 'Di ba? Minsan 300. Anong tawag doon? Bakit hindi pinigilan ni Digong yun? Kasi nga, binago niya yung bansa. Lalong nagmahal yung pamasahe. Marvi TV, salamat po sa pagbisita sa ating live ngayon. Naniniwala kayo doon, Bungo? Totoo yun. Binago talaga ni Digong. 'Di ba? Pag upo ni Digong, binago niya. Noon, walang patayan, pero pag upo niya, may mga minor nang namamatay. Dahil nga, binago ni Digong ang Pilipinas. Alam mo, Bungo, kahit ano pang pagpabango mo dyan sa Digong, amoy tae na yan eh. Hindi kami pupulot sa tae. Kung kayo gusto nyo ng tae, bahala kayo. Pero kahit ano pang pabango mo, ang i-spray mo dyan sa tae na yan, mangangamoy tae pa rin. Diba? Grabe yung effort mo Anong klaseng effort? Airport ba o effort? Yung pagpabango sa pangalan ni Digong. Baka binaboy, hindi binago. Pwede rin binaboy, pwede rin binago. Kasi noon, mura lang yung pamasahe. Pagpasok ng COVID, binago. Binago ni Digong. Nagmahal bigla yung pamasahe. Di nabago yung pamasahe. Diba? Yun. Katulad nito, si Juan Coronas, may umiyak. Kawawa naman yan ang bayaran ng vlogger. Ulol. Paano magiging kawawa ang vlogger kung binayaran nga siya? Di lalong hayahay kasi binayaran. Kung sasabihin mo, bayaran ako, binayaran ako, paano ako maging kawawa? Binayaran pala ako, di may pera ko, ikaw yung kawawa, pulubi ka. Paano magiging kawawa? Sabi mo, bayaran ako, paano ako magiging kawawa? Binayaran nga ako eh. Magkano yung bayad sa akin?
Grabe, 11 days lang. Inubos ko na agad yung bayad sa akin ba? 125 million. Ikaw yung kawawa. 1 coronas kasi patay gutom ka. Ampas lupa ka. Oo. Wala kang pambiling pagkain. Ora Bidal, hello Lily, shoutout po ah. Yun yung totoo. Buong angkan mo, patay gutom. KO! Tuloy natin. Salamat sa 98 likes natin dyan ah. Kanyang pinangako noon. Standing ovation. Tapos bakit ngayon? Sinisisi siya. Bakit ngayon? Mag-isa na lang siya. Ayun yung tanong ni Bungo. Ma'am Che, shoutout po ah. Yun yung tanong ni Bungo, bakit daw ngayon sinisisi si Digong? Bakit daw ngayon mag-isa na lang siya? Deserve nyo yan. Bakit ngayon sinisisi si Digong? Ikaw ba naman yung mamatayan ng anak dahil sa war on drugs mo? Sisihin ka talaga. Ikaw ba naman yung gawin mong amoy tae yung buong bansa? Sisihin ka talaga. Naging tae po yung buong bansa nung sa pamumuno ni Digong. Sisisihin ka talaga. 'Di ba? Ano bang nagawa mo? Nagkaroon ba ng maraming trabaho sa pag-upo ni Digong? Wala po. Marami pong natanggal sa trabaho. Marami pong natanggal sa trabaho sa panahon ni Digong. Lalo na nung COVID. Yung iba natanggal sa trabaho. Pagkatanggal sa trabaho, nagmahal yung pamasahe. Nagmahal yung mga bilihin. Pero mabait si Digong. May paayuda siya noon. Yun nga lang, inuud yung bigas. Bulok yung bigas. Pinamimigay sa mga hindi naman lahat nabigyan eh. 'Di ba? Namimigay. Yun nga lang, bulok. Ang bait ni Digong, 'di ba? Daming natanggal sa trabaho. Yan po si Digong. Ngayon, bakit iniiwan daw si Digong? Sabi ni Bungo. Bakit? Paano ba naman kasi lalo na yung mga vlogger niyo dyan sa kabila? Pag wala kayong maibigay dyan, iiwan talaga kayo. Ngayon, bakit kayo iniiwan ng mga Pilipino? Kasi wala na eh. Nalaman na ng buong bansa ang ugali niyo. Ugali ni Digong, kung ano yung ginawa niya noon. Alam nga namang magtiyaga pa sila sa inyo. Iiwan talaga kayo, 'di ba? Wala nang susuporta sa inyo. Ganun 'yun. Parang kasalanan pa namin na iniwan namin ng mga Duterte. Parang kasalanan pa ng mga Pilipino kung bakit namin kayo iniwan at sinusuka ngayon. Kayo yung nagkaroon ng ganun eh. Ang mga Pilipino sumuporta sa inyo, may napalaba. Lalong nagutom. 'Di ba? Ikaw naman, Bungo. Sige, manumbat ka pa. Sumbatan mo yung mga Pilipino. Pagalitan mo. Sige lang. Di ba kayo nakinabang? So ibig sabihin, Di ba nakinabang ang mga kababayan nating Pilipino? paano kami makikinabang dyan sa war on drugs na yan? Yung mga namatayan, nakinabang ba yun? Kinuha niyo yung buhay ng mga anak nun eh. May babalik niyo ba yung buhay ng mga namatay? Anong nakinabang? Paano nakinabang yung mga Pilipino? Ibig sabihin sa war on drugs, makikinabang yung mga Pilipino? Ang pagkakaalam kasi sa tukhang, okay? Shoutout muna kay Ronnie Walsin. Ang pagkakaalam kasi ng mga Pilipino sa tukhang ay kakatukin ka at hangyo. Sa Bisaya pa hangyo. Yun yung tukhang. Pero
habang tumatagal, nag-iiba eh. May patayan na eh. Oh. Diba? Oh, sabi ni Tato, nakinabang ako kasi anak ko addict tuminom. Eh, bubo ka palang tatay ka eh. Akalain mo tatay ka. Hindi mo kayang patinuin ang anak mo. Tato Aliyaya. Eh, bubo ka. Ang nagpatino ibang tao tapos ikaw na tatay. Baka addict ka rin. Oh. Ang bubo mong tatay ka. Grabe ang pagkatanga nito. Ginawang adik. Pinabayaan lang pala yung anak na maging adik. Utang ina mo ka, gago. Tingnan mo, nakinabang daw siya. So, ibig sabihin, adik din yung tatay kasi hindi niya kayang patinuin yung anak. Ah. Diba? Pagkabubong tatay nito. Oh. Buti hindi kayo pinagpapatay dyan. Ay putang ina nyo. Kahit ako yung pulis noon, kung ako, naging pulis lang ako noon, at malaman kung adik ka, papatayin din kita. Babariling kita. Ha? Ganun lang. Ah, ay katulad ni Otso. Bobo yung pamilya nito. Anga. Mag-ano ka kasi, gumamit ka ng pangalan. Ako nga, binababoy ko kayo dito. Nakalive ako, binababoy ko kayo. Tapos kayo, takot pa kayo. Takot kayo, magkukomment na nga lang kayo, natatakot pa kayo. Yeah, ganun kayo ka-weak. Ah. Problema eh. Hindi mo pala kayang di mo pala kayang patinuin yung yung anak mo. Ibang tao pa yung nagpatino. Sabi ni Liza Mahinay. Hala, Bullpoint, diba trolls ka ng mamigs? O mag-political vlogger ka na naman. Asan mas mo, hindi iniwan si Parder, solid pa rin kami. Ikaw lang yung solid, pero kami, hindi. Oo. At tsupain mo si Migs. Oo, bayot yun eh, bakla yun eh. Tsupain mo si Migs. Tsupain mo, pabukakain mo. Total, bakla naman yun. Pwede na, tsupain mo na, pagtsagaan mo na. Solid daw sila. Kayo yun. Kami, hindi kami solid. Ang paki namin dyan, sa dutain mo. Kayo yun, solid. Pero sa amin, iba kami. Diba? Ako, taga-Davao ako, pero sinusuka ko yung dutain na yan. Tarantado. Tsupain mo si Migs kasi mambubudol yun. Ang daming OFW na binudol. Pinakitaan ng titi yung mga OFW, nagbigay ng pera. May pasayaw-sayaw pa. Supot naman daw. Tangina, babuyin ko yung Migs mo dito. Bobo yan. Alam mo ba si Migs mo? Naghubad daw yan. Nagtikol. Nako, imbis na hindi ko itatopic yan, iba yung topic ko, masisingit ko yan, mabababo yan dito. Lalabas yung baho niyan. Sabi ni Liza Mahinay, gago ka, matagal na akong gago, kaya nga ginagago ko kayo eh. Kaya nga ginagago ko kayo kasi gago nga ako. Bababuyin ko kayo. Sige, tuloy tayo sa ating reaksyon. Dinipensa ni Senador Christopher Bongo si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kampanya ng dating administrasyon kontra iligal na droga. Ito ay sa gitna ng investigasyon at pagdinig sa ilalim ng House Quadruple Committee o Quadcom kaugnay ng mga isyu na ibinabato sa kampo ng mga Duterte. Kabilang na dito ang mga aligasyon ni retired Police Colonel Royina Garma
Partikular na ang umano'y reward system sa mga pulis na makapapatay ng mga personalidad na sangkot sa illegal drug trade. Kahit hindi naman sangkot, namamatay. Siyempre may reward. Oh, pre, wala tayong pera. O sige, maghanap tayo ng ano dyan. Nang kunyari, nagdudroga kahit hindi. Para magkaroon tayo ng reward. Nako. At kasabwat umano dito ang senador. Itinanggi rin ng mambabatas ang pagkakasangkot sa umano'y reward system ng isang Ermina Espinosa. Ikaw ba naman yung umamin? Ikaw ba aamin ka? Natural, itatanggi mo yan. Kung ako rin yung nasa katayuan ni Bongo at ako sangkot ako, hindi ako aamin. Nasangkot ako sa sa war on drugs na yan. Diba? I-deny ko yan. Ganun. Diba? Sige nga, sino banta ngayong aamin dyan? Wala. Di na yan. Pero kung marunong kayong umintindi, baliktarin nyo yung mga sinabi ni Bongo. Yun yung totoo. Alias Smoking, na dating Assistant Secretary noong panahong Special Assistant to the President si Senador Bongo. Wala pong reward system. Amo? Kung mauta kayo, baliktarin nyo yung sinabi ni Bongo. At yun yung totoo. Diba? Na sinasabi nila ngayon. Masyado pong baseless accusation po ito. At ako naman po, senador na po ako 2019 po ako naging senador. Dim resign na po ako October of 2018 nung tumakbo po ako bilang senador at wala na po akong kinalaman sa day-to-day operation. Close kayo ni Digong. Diba? Para kayong mga hari noon sa panahon ni Digong, tapos imposible naman. Kayo ba, maniniwala kayo na wala itong kinalaman si Bongo? Natural, tatakbo kang senador ngayon, Bongo, kailangan mabango yung pangalan mo. Umiwas ka sa mga issue ngayon. Pero parang hinahabol ka ng issue no? Oo. Alam mo kasi, maglalabasan talaga yung mga sikreto kapag lalo na na tatakbo kang senador. Meron at meron na maglalabas ng mga baho mo. Pero syempre, i-deny mo yan. Para maging malinis ka sa mata ng mga Pilipino. Para maging kagalang-galang ka. K.O. Diba? Pero hindi mo kami maluloko. Hindi na. Tama na, Bongo. Hindi ka na namin pagbibigyan pa. Ng President Rodrigo Duterte. Bunsod nito, tinitingnan na rin ng mababatas ang pagsasampa ng kaso laban kay Garma. Sampahan mo ng kaso, magkasuhan kayo. Wala namang may pakid dyan kay Garma. Kasuhan mo. Pulis ako, totoo yan, may reward system. May bigla-bigla na lang pumapasok ba ng mga ganyang komento. Pero ako'y naniniwala talaga. Pag dininay ng kalaban, baliktarin nyo lang, yun yung totoo. Yun ngayon palagi kong sinasabi sa inyo Sabi ni Chobululoy, ballpoint, perfecto ka ba? Grabe ka manghusga. Oo, ako lang ang nag-iisang perfecto dito sa mundo. Kayo, hindi kayo perfecto. Pero si Ballpoint Man, perfecto to. Oo, perfecto ito si Ballpoint Man. Ha? Maliwanag na yan. Ako lang yung perfecto, ha? Kayo, hindi kayo perfecto. Kaya kailangan, Chobululoy, lumuhod ka kasi ako perfecto Diba? Kaya nga nagsasalita ako dito dahil isa akong perfectong tao. Bakit? Ay kinakanto ko yung perfecto Wala namang perfectong tao. Maliwanag na. Wala ka ng hindi ka na kukontra. Sir, tama ka na, walang halaga sinasabi mo. Delpin, wala palang halaga yung sinasabi ko pero nakikinig ka.
Diba? Sarap na sarap ka sa pakikinig. O, ipipin natin si Dilpin. Pangit ng pangalan mo, pang matanda. Wala palang halaga, ba't nandyan ka? Oh, kantahin na lang natin yung halaga. Diba? May kanta ding halaga eh. Kung may perfectong kanta, may halaga din. Tama ba? Pang-inuman yun eh. Sige, tuloy na tayo dito. Wala eh, nasusunog agad itong mga nagko-comment, mga iyakin. Kung kakailanganin po, pinag-aaralan po ng aming legal team. Ayon pa kay Senador Bongo, kung kinakailangan ay isusulong din niya ang pagsasagawa ng sariling investigasyon ng Senado kaugnay sa mga issue kabilang na ang war on drugs scam. Iimbestigahan nyo yung sarili nyo? Grabe ano? Inaakusahan sila na sangkot sila sa war on drugs. Tapos, iimbestigahan nila yung sarili nila. Parang ang pangit naman nun, di ba? Pwede ba yun? Alam mo kung kayo lang din mag-iimbestiga, Bongo, magiging bias kayo. Kasi kayo yung nadidiin dyan eh. Dapat iba yung mag-imbestiga, hindi kayo. Ba naman yan? Oy, salamat po sa 237 thumbs up natin dyan. Yung iba dyan, may hiyaing mag-like. Pipindutin mo lang naman yung ano dyan eh. Yung like. Ba't nahihiya pa kayo, ha? Si Jesus yan, si Bullpoint in disguise. Hindi ako si Jesus, si Bullpoint ako. Si Bullpoint. Oh. Magkaiba yung pangalang Jesus sa Bullpoint. Spelling pa lang, malayo na eh. Tama. Campaign ng Duterte administration. Kung kakailanganin po para magkaroon tayo ng parallel investigation dito sa Senado para malaman po natin ng katotohanan, I'm very much willing na mag-file din po ng resolution para magkaroon po ng investigation rin po dito sa Senado. Para naman sa muli niyang pagtakbo sa darating na... Ito yung mga to. Itong tatlong ito, diretso iniduro yan. Maniwala kayo sa akin. Iiwasan niya ng ano ko, kamay. Oh. Hindi ko ibubuto yung mga yan. Ayaw ibubuto niyo ba itong mga to? Si Ruben Padilla, prankster na. Oh, bakit prankster na si Ruben Padilla? O tingnan niyo yung bahay niya, pinagbabaril ko, no? Pero ang tinamaan, puro salamin. Wala mang ano. Diba? O, di prankster yung tawag dun. Oh. Si Bato. Si Ipe. Oh, sabi ni Philip Salvador, ibibigay ko ang buhay ko sa'yo, Tatay Digong. Unahin mo muna yung anak mo. Diba? Eh, tatakbo ka lang pala para kay Digong, wag na. Hindi ka na namin ibubuto. Tapos si Bato naman, kung papalarin tayo. Basta! Si Bongo naman, panay iwas sa isyo, pero hinahabol siya ng isyo. O, diba? Ibang klase ang bonggong-bongo! Bonggong-bongo talaga ito si Bongo. Grabe. Napakabongga talaga. Ayaw niya ng isyo. Pero hinahabol siya ng isyo. Oy, shoutout kay Ma'am Karina. Grabe talaga. Hinahabol ka ng isyo. Oy, Resty Agway. Ayan, shoutout po ah. 2025 national and local elections, sinabi ni Senador Bongo. Grabe si Ruben, oh. Senador na walang alam. Tiger 99 2.0, support po natin yan ha. Subscribe po natin mga pre. Oh, tingnan nyo yung yung senador na walang alam. Puro forma, pero walang alam. Oh, di naman ibubuto yung apat na yan. Hindi pa naman tatakbo po si Ruben. Next year pa yan. Oo, nandyan lang yan para sumuporta sa mga kapwa niya walang alam din. 'Di ba? Oh, tingnan nyo. Si Ruben, panay forma yan eh. Pero walang alam.
Iboboto nyo ba yan? Nag-number 1? Nag-number 1 sa pagka-senador, pero number 1 din sa, yung pagiging walang alam. KO! Masakit man, pero yun yung totoo. Oy, 284 yung thumbs up natin dyan. Grabe, mahihain tong iba to mag-like tong mga to ba? Ayaw patawag yaw-yaw diha. Tambalus-lus kang dako. Solid Duterte po kami. Wala nang Duterte mo. Isang uod na lang pipirman dyan. Oo. Hindi na nga kayang maglakad. Magsulid kayo. Wala kaming paki. Dani Kurador. Magsulid-sulid kayo dyan. Wala kaming paki. Basta kami sa Mati City, Davao Oriental, sinusukan na namin ang mga dutae. Yan yung klaro. Partida Mati City yan, ha. Robin Padilla magmukbang doon sa Senado. May live nga siya eh. May live siya na sila, salo-salo. Food trip ba? Food trip. Sabi ko mahilig ito si Robin mukbang. Diba? Ano daw? Pagbato daw nila si Robin for president sa 2028. Ewan ko kung saan pupulutin yan. Naku po. Solid Duterte daw sila. Grabe. Hindi na nga makapaglakad kung walang aalalay eh. Oy, salamat Ma'am Karina. Salamat po. Nahahayaan na niya ang taong bayan na humusga. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. So yun maliwanag na ang mga sinabi ni Bongo dito parang sinisisi po ang mga Pilipino. Bakit nyo daw sila iniwan? No? Kasi nga, pakunti na sila ng pakunti. Bakit nyo daw sila iniwan? Tapos hindi ba daw kayo nakinabang sa war on drugs noon? Yun yung tanong niya eh. Diba? Mahiya ka naman, Bongo. Wait lang Oy, shoutout kay shoutout kay Ira Ramos. Parating mo sa mami mo. Abangan niya yung sabpina, ha? Abangan niya yung sabpina. Total, hindi maliligaw yung sabpina. Sabihin mo sa mami mo. Ha? Kasi, may hawak ko naman yung yung address niya eh. So, I'm sure kung ano yung address na yun, dun darating yung sabpina. Iparating mo sa mami mo. Siya yung nagsabing magkakaso. Ito yung matindi. Siya yung nagsabing magkakaso. Yun pala, sa kanya darating yung sabpina. Niyabangan mo eh. Di pinatulang kita. Tama. Baka punerarya yung nakinabang sa war on drugs. Tama yun. Agree ako dyan. Yan kasi, magyayabang nakakasuhan ko si Ballpoint Man. Kakasuhan ko si Ballpoint Man. Tapos magulat na lang siya. Siya pala yung may sabpina. Siya pala yung makaka-receive ng sabpina. Kawawang mami. Diba?